Positively Delivers, this is Dr. Gigi Dusunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Dusunga. Alright, so, decide now for your life. Alright, so, it's very important na ma-realize mo while you are watching my video or after watching this vlog to make a decision now and for your life. It's now. Okay, so it's not tomorrow, it's not next month, it's not next year, it's not on 2020, 25, so it's not. You have to make a decision now, alright? And you have to make that decision in your own life. So, ikaw magdi-decision sa sarili mo. Ikaw yon. Decide for your own life, alright? So, hindi pwedeng iba yung mag-decision pa sa'yo. Hindi pwede yung parents mo yung nagdi-decision for you. Di ba? Sila na nga yung nag-decision sa'yo sa ibang bagay, di ba? Yung mga tao na nga sa paligid mo, sila na nag-decision before. So ngayon, you have to make a decision for your life. Di ba nga, nung kumuha tayo ng course natin, sino nag-decide? Other people, di ba? Why did you take up education? Why did you take up engineering? Why did you take up that course that you have right now? Di ba? Bakit ka nasa abroad ngayon? Di ba? Sometimes it's others people's decision. Ba't yan ka nag-work? Kasi dito, nirefer ka dito. Ito yung sinabi sa'yo ng mga tao sa paligid mo, you should work there. Ba't ka nasa government? For security reason, ang sinasabi nila sa'yo. Di ba? Ba't hindi ka nag-abroad? Ba't di ka nagtrabaho sa Manila? Kasi you are safe here in the province. So, ang dami nating sinunod na decision sa sarili natin na hindi tayo mismo nag-decide. So, it's high time now to decide for yourself. Alright? Pero bago natin ipagpatuloy yung 4 ways on how to decide for yourself, announcement tayo tomorrow. Nasa, po tayo, Robinsons, Pampanga for coaching sa isang OFW nating kababayan. So, kung makakabul ka, pwede pa rin. Isang slot available pa. And Saturday and Sunday, kung wala rin lang tayong vlog Manila, or sa other provinces, doon tayo nag-stay, nagko-coach tayo. Message mo lang ako, 0939-525-4311, okay? Or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga, or FB account, Gigi Sunga. And ganoon din, sa mga gustong ipa-vlog ang kanilang business, magpa-advertise, so pwede nyo po akong i-message, okay? Alright, so simulan natin ang ating how to decide for yourself now, alright? Number 1, start to redirect your life. Redirect your life. So, bigyan mo siya ng eto yung direction na tinatahak mo, and if there's a need for you to change direction, you do it. Okay? Kung kinakailangan na iwanan mo yung isang bagay na yan na dinesisyonan mo before or other people decided for you and you find out it's not working, di ba? Hindi tama, mali, o hindi nakabubuti sa buhay mo, redirect your life, okay? Kung yung work na yan, it's not helping you, di ba? So, hindi siya yung parang nagbibigay sa'yo ng motivation. So, you can redirect your life, di ba? Doon sa mga OFW na nag-abroad, it's not working, ilang taong ka na dyan, baka you have to redirect your life. Kailangan umuwi ka lang dito, tapos you work on what you have here, di ba? Kung meron kang konting savings, kung merong resources ang family mo, you work on that, di ba? So, start redirecting your life. Kailangan, nagdi-decision tayo. So, ano ba yung gagawin ko pa? Mag-change ako ng direction, mag-change ako ng course, mag-change ba ako ng buhay, ng career? So, if it's not working, you have to redirect your life. Okay? Kung puro napupusrate ka lang dyan, mas problema dinudulot sa'yo, and you're not helping your community, you're not helping yourself, redirect your life. Alright? Second, how to decide now for your life is start rebranding yourself. Decide to rebrand yourself. Decide to change people's perception about you. Okay? So, start changing yung ginagawa mo sa bahay nyo, sa company, in your business, in yourself. So, you have to rebrand yourself. Kailangan, meron tayong binabago sa sarili natin. It's rebranding. Diniscuss ko po sa Baguio City, sa mga estudyante namin. Sabi ko, rebrand yourself. How to rebrand yourself? Una-una, dapat i-reposition yourself. Baguhin natin position ng sarili natin. So, baguhin natin yung image natin. Hindi na tayo yung empleyadong laging nagko-complain. Hindi na tayo yung empleyadong laging negative ang tingin sa lahat ng tao, di ba?
rebrand yourself. Ikaw na ngayon tao magiging positive lagi. Pag may in-announce na changes sa iyong company, ikaw yung unang nakaka-appreciate. Diba? Pag merong assignment na ibibigay na the hardest task, piliin mo na yan. It's rebranding yourself. Kung dati lagi ikaw yung laging tumatanggi na ayaw mo itong ganito, ayoko po dyan, ayoko po ma-assign sa department na yan, ayoko mo kasama yung mga tao na yan. So this time hindi na. Rebrand yourself. Reposition yourself. Ikaw na yung tao ngayon na pinakamaunawain. Diba? Ikaw na yung taong pinakatumatanggap nung the hardest part, the hardest task. Sabi nga ni, I don't know if it's Grant Cardone na, or Gary V na, sabi, do the hardest task, do the hardest activity. Diba? It's rebranding yourself. It's also rebranding your business. Kung meron kang business, time to decide that you change that. Diba? So, i-rebrand mo yung how you market your business or how you serve people. Baka you need to add more passion, di ba? You need to add more concern sa mga clients natin. So, it's rebranding. Okay? You have to decide now. Desisyonan mo na baguhin kung paano ka gustong makita ng tao. Yung perception nila sa iyo, yung image mo sa kanila, you have to change that. Di ba? Pati yung mga choice of words natin, baguhin na natin. It's rebranding yourself. Doon sa mga estudyante, iwasan natin, huwag na tayo nagmumura, di ba? Lalo sa mga empleyado, ang surang painggan na you are working, you are professional, di ba? Mura ka dito, mura doon, di ba? So it's rebranding, rebranding yourself, even your social media account. Decide now to change your profile pic. Decide now to change what you are posting in the social media. Decide now for your life. Because kung hindi mo babaguhin yung mga yan, social media, the way you talk, the way you communicate with other people, walang mangyayari sa buhay natin. Maiiwan tayo. Maiiwan ka na walang mababago sa buhay mo, walang madadagdag sa yung success. Okay? And number 3, you have to decide now for yourself. You need to recharge yourself. You have to put some energy sa katawan natin. It's energy. Di ba? Yung paggising mo pa lang, may energy ka na, di ba? So, you pray, gumawa ng mga bagay na nakaka-energize sa'yo, you exercise, you walk, di ba? Tingnan mo gawin mo yung bagay na nakakapagpa-motivate sa'yo. Di ba sabi ko nga, one of your responsibilities in yourself is to motivate yourself. Learn to motivate yourself. Learn to recharge yourself. Ano ba yung something na nakakadagdag ng energy sa'yo? Di ba? So, baka kailangan once in a while you go out, di ba? Feel the nature, di ba? Mamasyal ka sa mga bukid, sa parang sa amin nung araw yung mga bukid-bukid, di ba? Baka you need to visit some of your old friends na you laugh together, you have coffee. Yan, naalala ko tuloy yung mga kaibigan ko. Ma'am Glenda, magkikita rin tayo soon, at Tinori at Timonik. Okay? So, you have to recharge, put some energy. Pagdating mo sa office, may energy ka na agad. Meron kami kasama sa office, punong-puno talaga ng energy. Kaya, nakakatuwa, di ba? Hi, Mama Del, ikaw yun. Energy talaga eh. Pag nakita mo pa lang talagang, may inspire ka na rin magtrabaho kasi trabaho ng trabaho eh. May energy. Smile sa lahat ng estudyante, smile sa lahat ng teachers, di ba? You need to recharge yourself. Kasi pag may energy ka, lumalapit na rin sa iyo opportunity. Nakikita mo na yung opportunity. Hindi mo na nakikita as a problem. Nakikita mo na as an issue. Parang kanina, I was talking to one of our deans. Sabi ko, meron akong situation. Di ba? It's not a problem. Situation lang siya. Because I know, sabi ko sa kanya, we can handle this. Alright? So, recharge. Kasi pag may energy ka, lahat ng nakikita mo, positive yan. Lahat ng nakikita mo maganda. Nakita mo isang tao, nawit mo siya, makakita ka ng opportunity. Di ba? So, recharge yourself. And it's a decision. Dinidesisyonan din yan. Para lang, if you are happy right now, you are happy because you decided to be happy. Yung mga malulungkot sila because they decided na maging malungkot sila. Okay? And number 4, alright? Decide now for yourself is to recommit yourself to the Lord. Diba? Yan na. Ito yung sinasabi natin, you'll spend time na nagpipray ka lang. Magkaroon ka ng kung wala kang prayer room sa bahay mo, sa isang lugar, you sit down,
Sabi mo, Lord, I'm recommitting myself to you na I'm deciding now to be a better person. It's a commitment. It's a recommit yourself. Walang problema kung everyday nga, dapat nagre-recommit tayo ng buhay natin eh. Di ba? Nire-renew natin yung mga dati natin pangako kay Lord. Di ba dati nakangako tayo, Lord, magbabible study na ako. Lord, magbabagong buhay na ako. Magiging mabait na ako sa parents ko. Lord, magiging mabait na ako sa mga kapatid ko. Magtatrabaho na ako ng tapat. Di ba? Dami natin pinangako na yan na mga ganyan, nasan na yan. So, now is the time to recommit yourself to the Lord. So, sabihin mo sa Kanya, this is another chance of my life. Di ba? Like yung sinasabi, everyday, di ba? Ano yan eh? Blessing ni Lord sa atin. Everyday, dinudusungan lang ni Lord yung buhay natin. Hindi automatic nagigising tayo ng umaga. Kaya pag nagising tayo ng umaga, sabihin natin, Lord, thank you. I'm recommitting my life to you. Di ba? So, magiging mabuti na uli ako. Yung mga pinangako ko sa'yo before. Di ba? Gagawin na natin. Di ba? Ang dami natin pangako nung when we were young, di ba? Ang dami natin pinangako. Sabi natin, pag yumaman tayo, gagawin natin to. Eh, mayaman ka na, hindi pa rin ginagawa, di ba? Pag na-promote ka, sabi mo, eto na Lord nang saserve ko sa'yo, eto na ibibig sa'yo, eh, na-promote ka na, wala pa rin, di ba? It's time to recommit yourself. It's high time to recommit yourself. Alright? So, Delivers, ayan yung decide now for your life. Ulitin natin, let me reiterate, ikaw ang pwede mag-decide para sa sarili mo. It's not your neighbors. It's not your boss. It's not even your boss. It's not even your best friend. Okay? You decide to change your life. Pag nagbago ka, desisyonan mo yan. Lahat ng mga nakita natin tao sa paligid natin, nabago ang buhay nila because they decided na baguhin yun. Okay? Silang nagdesisyon nun. Yung mga friends mo dati, mga college friends, na maayos na yung buhay ngayon, sila yung nagdesisyon. Kaya nga, practice tayo maggawa ng mga decision making eh. Even small things you start to decide on it. Di ba pagka, kumain tayo sa restaurant, pag may mga meeting ako, sabihin nila, sige Doc, no. Ako, definite eh. O, salmon po, tsaka macchiato. Coffee macchiato, di ba? So, definite. So, kailangan nagde-decide ka. Yun, susot mo lang damit, ang tagal mo magdesisyon, di ba? Kaya tagal din natin mabago sa ng buhay natin eh. Ang dami nating maliliit na bagay na hindi sanay natin dinidesisyonan. Kaya, pagka big decisions na, hindi na rin natin kaya. So, you practice every day to make small decisions for your life. Simple decisions, you make decisions. Right? So, Delivers, you have a big opportunity, a big chance to change your life. You just have to decide now to change your life. Alright? So, again, ulitin natin, if you want to advertise your business and if you want to be coach, I will be your wealth coach. So, tulungan kita on how to make decisions sa buhay mo, how to start all over again, sabi nga natin, and how to recharge, how to recommit yourself, how to rebrand yourself, and how to redirect your life. I can help you, alright? So, tawagan mo ako, 0939-5254-311. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go.